Good day, future law enforcers. Another day, another review na naman. This is a very important topic, especially sa magte-take ng board exam this year. Kasi hindi ito mawawala sa criminology area. Kahit basic lang ito, maraming nahihirapan kasi hirap sa reading comprehension. May mga kunting keywords ako dito na hindi mawawala during board exam. Okay, first, classical theory. Crime is a result of individuals freely choosing to break the law after rationally weighing the cost and benefits of their actions. Also called the pleasure and pain principle. Ito ay pleasure and pain principle. Ang tao daw ay may sariling pag-iisip at isipin niya na may pleasure ba o satisfaction siyang makukuha. Kung walang satisfaction, automatic hindi niya gagawin kasi mas mabigat ang parusa kaysa pleasure o mas mabigat ang pain kaysa pleasure. Pero kung may pleasure naman siyang makuha at walang nakaharang sa kanya, kagaya ng mga pulis o kaya walang tao, ay natural gagawin niya. Example, sa pleasure, may nakita kang bahay na walang tao tapos nilooban mo at successful ang iyong pagnanakaw at walang nakakakita. Pain. Ang example naman sa pain, may nakikita kang bahay, same scenario, pero may tao. Iniisip mo pa kung magnanakaw ka. Kung magnanakaw ka, may chance ka pa na makukulong. Hindi mo na lang gawin kasi mas mabigat ang pain compare sa pleasure. Kuha ba? Kuha? Okay, sa classical theory naman, ang board exam tips or keywords na hindi mawawala ay ito, free will. Sa classical theory, may free will talaga na nangyayari. Rationality at punishment. Okay, next. Sa positivist theory naman, crime is caused by factors beyond an individual's control such as biology, psychology, or social environment rather than by free will. Walang free will. Sa positivist theory ay walang free will. Wala tayong free will dyan. Ang explanation, ang krimen ay resulta ng biological, psychological, o problema sa pag-iisip at sociological or influence of other people. For example, sa biological example, ang tatay at nanay mo ay kriminal. At siyempre, natural lang na ipinanganak ka na kriminal. Hindi na lang natin i-explain ang buo-buo kasi medyo broad siya. Sa psychological naman ay, halimbawa, si Maria ay may depresyon at nagkakaroon ng breakdown. Kaya nasaktan niya ang ibang tao nang hindi niya namamalayan. Ito, ang example naman dito sa PPT natin ay kagaya ni Jeffrey Dahmer. May sakit siya sa pag-iisip. Sa kang Maria naman ay may problema siya sa pag-iisip at nakakaapekto sa kanyang kilos. Hindi niya ganap kontrolado ang sarili noong oras ng insidente. Sa social naman, social environment, Juan de la Cruz ay lumaki sa lugar na maraming krimen, droga at kahirapan. Natuto siyang magnakaw para mabuhay. For example, may mga gangs. Natuto ka dahil sa mga gangs na yan. Ang kapaligiran Juan de la Cruz ay naka-impluwensya sa kanya para gumawa ng krimen. Hindi dahil gusto lang niya, kundi dahil iyon sa nakasanayan niya sa paligid. Okay, board exam tips, ang keywords. Ang sa positivist theory ay hindi mawawala itong determinism. Ano ang determinism? Determinism, every action has a cause. Unlike sa classical theory ay may free will ang tao. Dito naman sa positivist determinism, every action has a cause. Factors, biological, psychological, and society.
Yan naman ang sa positivist theory. Marami pang example nito. Pero kasi ito ay napaka-broad, pero sinisimplihan lang natin ang pag-explanation. Maraming salamat.